Okay, hello po. Good day mga ka-Airsoft. Good day mga ka-Bigman. Hello po mga ka-Airsoft. Today po, review and unbox tayo ng unit ng ating ka-Airsoft, si Sir Oman Alayon of Coron, Palawan. Okay? Sir Oman Alayon, bali, before natin simulan to, meron lang akong konting sasabihin regarding sa mga ka-Airsoft natin dyan sa lugar ng Palawan. No? Normally, other side, kumbaga other tawid dagat, normally it took only 2 to 3 days. Pero dyan po sa lugar ng Palawan, medyo po yung 2 to 3 days namin hindi nasusunod. No? Medyo tumatagal dyan sa lugar na yan. It is because isla kasi. No? So, ang paliwanag ng ating mga courier is iniipon muna nila doon sa isang isla bago itawid doon sa isang isla para sulit yung biyahe, no? Pero isa lang ang ma-i-assure ko, safe naman po darating at saka makakarating naman po yung item. Okay? Yung unit ng ating Airsoft, this is a 5.2 K series. Okay? This is a 2011 high kappa from the Taiwan 5.2 K series. What is good and special about this? Malakas naman na kasi 2011 high kappa siya. Then, sabi nga, high capacity magazine, maraming malalaman, 27 rounds maximum. Then, the unit itself is okay naman kasi meron na siyang rail for the upgrades. Conventional, no, na iron sight, na-remove, na-adjust, napapalitan. Kung gusto mong i-upgrade, pwede naman. Then, conventional bomber sight sa likod, okay naman, no. Downside lang nitong unit na to, masyado siyang masabihin na natin masyado siyang walang ganong technology like the Magwell. Plain and ordinary grip lang siya, wala siyang Magwell. Tapos wala man lang siyang neon dotted sight, no. Yan ang unit na to, no. Ngayon, itong unit kasi na to, mga Airsoft, may compensator. Kaya lang, don't expect na merong ganito sa tunay. Actually, walang ganito sa tunay, no. Kasi ilak natin manually, ayan. Naka-compensator na siya. Yung compensator is the one holding the unit para hindi magkaroon ng excess movement up and down and left and right. Okay? Itong unit na to is ni-request na i-fix outer barrel. So, hindi na kumakalog yung mismong barrel niyan kasi naka-fix na. Ang upgrade nitong unit na to, 5. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, at saka enhanced big bore nozzle. Hindi po siya naka-premium hop-up rubber. Okay? Iba pa po kasi yon pag sinabing naka-premium hop-up rubber, mas mataas na upgrade na po yun. Kumbaga, full upgrade, pumapasok siya sa full upgrade, no? Pero yung 5 upgrade na nandito is okay na yon. Wala nang dapat pagtalunan doon, mag-e-enjoy ka naman na doon, di ba? Okay, again, naka-fix barrel. Yung normal na unit na ganito, hindi siya naka-fix barrel, ha? Pero ito naka-fix barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hop-up rubber, okay? Ay, sorry, hammer protection pad and enhanced big bore nozzle. Hindi siya naka-hop-up rubber. Pag hindi naka-upgrade yung mismong barrel, ganito itsura. Ayan, kita nyo naman gumagalaw, di ba? Ayan, lapit natin, ha? Ayan. Okay. Pag ganyan gumagalaw, hindi maganda yung unit mo. Pero ito, naka-fix na. Hindi siya gumagalaw. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft, Oman Alayon, Coron, Palawan. Simulan na po natin. Kuha po tayo kunin natin yung magazine, pindutin ng konti yung valve, then sprayan po natin. Sprayan. Okay. Ini-sprayan po natin ng silicone oil para yung unit mo tumagal. Okay? Then, inlet valve, spray. Kunin natin po yung unit. This is the unit. Sprayan po natin dito sa part na to. Ito po yung slide stopper. Para hindi po siya maubos, hindi po siya mapudpud ng ganun kabilis. Okay? Okay, then, sprayan din po natin dito. Itong kulay itim na to, ito po yung big bore nozzle. Spray lang po. Yun. After that, hot up, press. Okay. Ngayon, this is the unit. Kuha tayo ng green gas, compatible po tong unit na to sa 12 kg gas only. Hindi po siya pwede sa 14 kg, hindi po siya pwede sa CO2. Pang 12 kg gas only itong unit na to. Upside down, pataob dapat. Hindi po pwedeng pahiga or patayo, kailangan pataob, press down. 1, 2.
2 seconds lang po. Bakit 2 seconds lang? Kasi po yung unit po ng ating bossing is naka-upgrade po. Pag hindi po naka-upgrade, maglalagay po kayo 5 to 7 seconds. Pero dahil naka-upgrade po, 2 seconds lang po. Okay? So, ito yung unit natin kay Airsoft. Ngayon, lalagyan natin ng bala. Siyempre, maglagay muna tayo ng 0.20 grams para masubukan nating mag-chrono. Atakin ito pababa. Place your right thumb here. Okay, maglagay tayo ng mangilan-ngilan lang, okay? Tapos, after that, maglalagay na tayo ng 0.30 grams. Bakit 0.30 grams, big man? Kasi po, yung unit po upgraded. Pag upgraded po yung unit, masyadong malakas, lili pa rin lang po yung 0.20 na bala. Kaya gumagamit po tayo ng 0.30 grams para makuha natin yung stability. Yun nga, we are talking about stability. Mas maganda pag stable yung bala mo, mas maganda pag stable yung unit mo kasi magsasaya ka. Sasaya ka sa magiging result niya. Okay? Ngayon mga ka-Airsoft, chrono muna natin. Itong unit na to, we are talking about 330 to 350 FPS. Pero dahil upgraded to, tignan po natin kung ilan po yung FPS niya after nating ma-upgrade. Okay? Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing po tayo. 462 FPS. We are talking about 330 to 350, 462 FPS. 458 FPS. 455 FPS. 448 FPS. O yan, nakita nyo naman po kung gaano kalakas yung unit after nating ma-upgrade. Mas malakas pa sa kahit anong rifle na nasa aking likuran. Yung unit may beaver tail. Yung unit po may ambidextrous shape. Ibig sabihin, kabilaan. Kung kaliwete, pwede. Kung kanan, pwede. Naka-compensator, naka-full upgrade version. Ay, sorry. Hindi pa siya full upgrade version. Hindi nga pala siya naka-half-up rubber eh. Pero, okay na po to. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half-up, enhanced big bore nozzle. Firing po tayo. Firing! Open slide. Kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po na to. Unit po ng ating Airsoft Oman Alayon of Coron, Palawan. Maraming salamat po mga ka-Airsoft kong minamahal.